Hey Max Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin upang magmakaawa ang lalaki na bumalik ka. At kung handa na kayong labas na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang bagay guys na dapat mong gawin upang magmakaawa ang lalaki na bumalik ka is matapang na gamitin ng no contact rule. Yan ang unang tips ko sa inyo ka-inspire. Sa mga bagay na dapat mong gawin upang ang lalaki ay magmakaawang bumalik ka sa kanya. Dapat matapang kang gamitin ng no contact rule. Sa mga pinakahuling baraha mo. Sapagkat sa pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng magamit mo upang manumbalik sa iyo ang pagmamahal at pagpapahalaga ng isang tao. Alam nyo mga ka-inspired, marirealize lang nila ang halaga mo kapag wala ka na sa kanila. At kapag nakita mo na ang halaga mo sa sarili mo. Sa paggamit ng no contact rule ka-inspired, kailangan talaga ng katapangan. Sapagkat ikaw mismo malulungkot ka. Ikaw mismo makakamiss ka. Ikaw mismo ka-inspired talaga namang maapektuhan ka sa paggamit ng no contact rule. Pero kapag yan ay nakayanan mo, tatablan at tatablan siya sa katagalan. Kung minsan hindi lang araw o linggo kailangan pang matagalan din talaga, lalo na kung sobrang tigas na ng lalaking yan sa iyo. 'Di ba? Matuto kang maghintay, matuto kang magtiwala sa proseso, at matuto kang magtiwala sa panahon, at magtiwala ka rin sa sarili mo. Magtiwala ka sa no contact rule. Sapagkat karamihan ng tao na ginagamitan niyan ay tinatablan talaga. Sapagkat hindi sana mabubuo ang kasabihan na makikita lang nila ang halaga mo kapag wala ka na. Kung hindi yun totoo. Totoo yun. At kahit naman kayo, naranasan nyo yun Kung kailan wala na sa inyo yung tao, o ang isang hayop, o ang isang kagamitan, o ang isang pangyayari sa buhay nyo, doon nyo na may miss. Doon nyo naaalala. Doon nyo na-appreciate. Ganyan din ka-inspired ang makikita at mararamdaman niya sa'yo kapag ikaw hindi ka na naghahabol sa kanya. Kapag nakita niyang hindi ka na nagpapakatanga at nagpo-focus ka na ngayon sa sarili mong buhay at nagagawa mo na siyang tiisin at nagagawa mo na siya ka-inspired na no contact. Sa katagalan maniniwala ka sa akin ka-inspired, mapapaisip yan at makikurious yan sa'yo at yung mga bagay na yon na magdudulot sa kanya upang manumbalik sa'yo. Sapagkat kapag ang isang tao ay isip ng isip sa'yo, doon manunumbalik ang value mo at ang pagpapahalaga niya sa'yo. Ngayon kasi, paano kanya iisipin? Kontak ka ng kontak sa kanya. Paano kanya hahabulin? Paano siya babalik sa'yo? Paano niya gugustuhin mo nung balik ka sa kanya? Kung ganyan ka, nagpapakamartir ka, ikaw pa yung naghahabol, ikaw pa yung nagmamakaawa. Anong klase yan? Sa tingin mo, tatalab yan? Manumbalik man siya sa'yo, awa na lang. Uulit-ulit yan. Maghihiwalay pa rin kayo. Iba pa rin yung nakita niyo yung value mo at nagkaayos kayo. Kaya inspired sa mga tips ko sa inyo, bagay na pwede mong gawin upang ang lalaki ay magmakaawang bumalik ka sa kanya ka-inspired. Pangalawang bagay na pwede mong gawin upang magmakaawa ng lalaki na bumalik ka sa kanya is mag-level up ka. Ayusin mo ang sarili mo. Yun ang pangalawa ka-inspired. Yun ang problema sa atin Kapag kayo nasaktan o iniwan ng isang lalaki o ginos o pinagpalit sa iba o nanlamig sa yung lalaki, talaga namang wala ka ng ibang inatupag kundi mag-self-pity, maghabol, at talaga namang ka-inspired magpakabaliw sa mga bagay na talaga namang wala namang kwenta at hindi naman makakapagbalik sa kanya sa'yo. Pati hindi mo subukang unahin naman at isipin naman ang sarili mo. Doon may chance naman nung balik siya sa'yo. Mag-level up ka, mag-self-improve, mag-ayos, magpaganda, at maniwala ka sa akin ka-inspired na lalaki. Sa katagalan makikita rin kung anong halaga meron ka kapag ka pinakita mo muna sa kanya sa pamamagitan ng nag-self-improve ka. Ka-inspired. Matuto ka sa mga bagay na yan. Hindi yung ginagawa mo lang naghihintay. Ang ginagawa mo lang parang ang ewan dyan na naghihintay ng text o chat niya. Wala namang message. Wala namang reply. Di ba? At nakikita mo pa yung mga post na hindi na patungkol sa inyo. At yung mga ginagawa niya hindi patungkol sa iyo. At wala siyang ginagawang effort para magkaayos kayo. At ramdam na ramdam mo sa puso mo na wala ka ng kwenta sa kanya. Basura na ang tingin niya sa iyo. Nilalayuan ka na niya. Wala ka ng halaga. At hindi ka na niya mahal. Kaya naman tigilan mo na ang kabaliwan mo at mag-focus ka na ngayon sa sarili mo. Mag-level up ka ka-inspired upang magkaroon ng pag-asa at chance magkabalikan kayo. At magkaayos kayo at siya pa mismo magmakawang bumalik ka sa kanya kung mamahalin mo ang sarili mo. Ay, ka-inspired.
Kailan ka ba matatauhan sa mga bagay na yan? Ang lalaki, sila ang maghahabol sa iyo kung mamahalin mong sarili mo. At lalayuan naman nila kayo kapag pinakita niyong baliw na baliw kayo sa kanya. Ang pag-ibig na nararamdaman mo ngayon sa puso mo ay maaaring magbago. Pero ang sitwasyon na pwede siyang mawala kapag nagpakatanga ka, hindi na magbabago. Talaga naman hanggat may pag-asa at may pagkakataon, pabaguhin mo ang mindset mo. Talaga naman kainspadunahin mong sarili mo upang magkaroon ng pagkakataong magkais kayo. At sa katagalan siyang magmakawang bumalik ka sa kanya. Kapag nakita niya nag-level up ka at naging maayos ang buhay mo, ka-inspired. Pangatlong dapat mong gawin ka-inspired upang magmakaawa ang lalaki na bumalik ka sa kanya is, kapag nakikita niyang hindi ka naghahabol, lalo ka niyang may isip. Yan ang pangatlo ka-inspired. Totoo yan. Kapag nakikita niya, hindi ka na naghahabol sa kanya at wala ka ng pakialam at nakapokus ka na ngayon sa ibang bagay at sa buhay mo, dun ka pa lang niya lalong maiisip. Naiisip ka na rin naman niya, kahit naghahabol ka, kahit nagme-message ka, kahit hindi kayo okay ngayon, kahit mababantiin niya sa'yo, naiisip ka niya. Oo, naiisip ka niya. Pero, sapat na ba yun? Tingin mo, sapat na din ba yun upang mabalo siya sa'yo, siya ang magmakaawang bumalik ka at maghabol sa iyo at ayusin niyang lahat? Sapat na ba yun? Alam niyo, magiging sapat lang ang lahat kapag kapatuloy kanyang iniisip at siya mismo nagtataka sa sarili niya ba't lagi kanyang naiisip. Pero yung maaalala ka lang niya konti, tapos mamaya ibang bagay na naman iisipin niya, may isip ka lang niya konti, tapos ibang babae na naman ang nasa utak niya. Okay na yun sa'yo? Dapat itigil mo ang ganyang sitwasyon. Dapat baguhin mo ang ginagawa mo upang magbago rin ang resulta sa kanya at sa inyo. Talaga naman, ka-inspired. Itigil mo ang paghahabol upang siya mapaisip, bakit ka ganyan? Kapag hindi ka naghahabol, mas lalo kanyang maiisip. Kapag hindi ka naghahabol, mas lalo kanyang maalala. Kapag hindi ka naghahabol, mas lalong bumabalik ang halaga mo. Kapag hindi ka naghahabol, mas lalong ikaw ang laman ng utak niya. Kapag hindi ka naghahabol kay Inspired, mas lalong namimiss niya ang mga ginagawa niya noon. Kapag hindi ka naghahabol, mas lalong namimiss ka niya. At kapag hindi ka naghahabol, mas lalong nakaka-realize siya. At kapag hindi ka naghahabol kay Inspired, mas lalong bumababa ang pride niya. At kapag hindi ka naghahabol, mas lalong nagiging mapagpakumbaba ang puso niya. At kapag hindi ka naghahabol, mas lalo niyang nagagawa kung ano ang tama. At kapag hindi ka naghahabol, mas lalong napapalapit ang pag-asa na magkaayos at manumbalik siya sa iyo. At baka talaga bang magmakaawa pa siyang ikaw ang bumalik sa kanya. Talaga naman, ka-inspired. Kung yan ang bagay na gusto mo, talaga bang sundin mo ang payo ko. Huwag mo siyang habulin upang mas lalo kanyang maisip. Mag-focus ka sa ibang bagay at mag-self-improve ka na lang. Upang habang tumataas ang value mo dahil di ka naghahabol sa kanya, mas lalo kang gumaganda. Tingnan natin kung hindi siya mabaliw kapag bumalik na siya sa iyo at hindi siya umulit kapag nagkaayos na kayo, ka-inspired. Pang-apat na dapat mong gawin ka-inspired upang magmakaawa ang isang lalaki na bumalik ka is, kapag bumalik siya, huwag agad tanggapin. Yan ang pang-apat ka-inspired. Tandaan nyo yan, ha? Hindi yung bumalik lang siya. Parang gusto mo na kagad manlibre, no? Parang gusto mo na kagad mag-celebrate. At para bang hindi masilihan yung puwet mo. Hindi ka mapalagay. Hindi ka talagang natutuliro ka na. Talaga namang hindi mo paglagyan ng saya sa puso mo. Kaya naman nagpapakatanga ka na naman. At handa ka namang pakapaliw sa kanya. Dahil sa, ito na ang pinakihintay mo. Nagparamdam na siya. Nag-message na. Talaga naman, ayan na. Pero hindi mo ba naiisip, baka tinetesting ka lang? Gusto niyo nang malaman kung may pagpapahalaga pa ba sa kanya? Hindi mo ba naisip na baka sinusubukan ka lang niya? Kaya kailangan kayo maging mas mautak ka na ngayon. Kung bumalik siya, muli magparamdam, nag-reply na. Talaga namang ka-inspired, wag agad tanggapin o wag agad replyan o wag agad kausapin. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na iba ka na ngayon. Ipakita at iparamdam mo sa kanya ka-inspired na hindi ka na tulad ng dati na madaling utuin. Uto-uto ka kasi dati. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na hindi ka na ganun katanga. Tatanga-tanga ka kasi dati. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na hindi ka na ganun kabaliw sa kanya. Oo, baliw ka sa kanya. Ayaw mo aminin? Totoo yan. Aminin nyo na lahat naman tayo nagmamahal ng sobra eh. Ang problema yung iba natututo, ikaw, sana natututo ka rin. Dahil pag di ka natuto, wala na akong magagawa sa katangahan mo. Patuloy kang masasaktan sa pag-ibig kapag laging puro puso at emosyon ang pinapairal mo. Kaya pag yan, sa kabila ng lahat ng pinayo ko sa inyo at ginawa nyo at nagtagumpay kayo, muli siya nagparamdam sa iyo. Nakita niyang halaga mo. Tinetesting ka man niya o hindi basta nag-message na sa iyo.
O baka talagang diretsahan, prangkahan, diretsuhan, nakikipagbalikan sa'yo. Huwag mo agad tanggapin. Huwag kang easy to get. Magpa-hard to get ka. Hayaan mong mag-effort siya. Hayaan mong mag-invest siya na mag-invest sa'yo upang maging totohanan ang nararamdaman niyang pagbabago sa'yo. Dapat mo siyang pahirapan. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Huwag kang easy to get, ka-inspired. Oo, mahal mo siya. Oo, mahal mo pa rin siya. At yan yung pinapangarap mo na mag-ayos kayo. Pero dapat ka-inspired, sincere siya. Masasapatan ka ba sa konting pagtingin at dahil lang sa iniisip-isip ka niya, parang hindi niya pa 100% nararamdaman ang tunay na pag-ibig sa'yo, kaya siya nag-message, tapos tatanggapin mo agad? Pag na-validate mo na naman yan, lumaki na naman ang ulo. Sipin yan, ay, miss na miss pala ako nito. Ang bis mag-reply. Baliw pa rin sa akin, tanga pa rin to sa akin. O, tingnan mo, nagyayabang na naman. Uulit na naman yan sa kalokohan niya. Mayabang pa rin yan sa'yo, mag-aaway pa rin kayo niyan. Gagawa pa rin niya ng pagkakamali sa inyo. Anong natutunan niya sa bagay na yun? Nagbago ba talaga siya? Nakita niya ba talaga ang tunay mong halaga? Kaya naman, kung yan ay magpaparamdam sa iyo sa kabila ng lahat, ka-inspired. Paggamit mo ng mga tinuturo ko sa inyo ay talaga namang muli siya nag-message. Huwag mo agad tanggapin, pahirapan mo, magpa-hard to get ka upang talaga namang maging malaga ka sa kanya. At tunay kanyang mahalin. Hintayin mo ang pagkakataon, ka-inspired, na siya ay magmakaawa. Na magmakaawang bumalik ka sa kanya, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook. Ayun yung profile picture sa FB. Kapag nakita nyo yan, message lang po ako kung mismong siya magre-reply doon sa message nyo. Maraming salamat, mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.